Tayo po lahat ay tumayo. And can we give the Lord the best clap offering this morning before we worship Him? Meron ako nakitang video recently sa Facebook. Tinanong yung isang pastor, bakit daw ang mga born-again Christians, pagka-start ng service, laging ang intro masaya, praise songs? And then nasabi ng pastor na to, it's biblical because it is written that we will enter His courts with thanksgiving, with joyful praise, for the Lord is good and His love endures forever. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay mabuti? Amen. Sige, papalakpakan natin si Jesus. And let's enter His courts with praise and with thanksgiving, for He is good and His love endures forever. Amen. His courts with thanksgiving, come into His courts with praise, enter His presence rejoicing, singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet, praise Him with the timbrel and harp. Creature in heaven and earth, singing great praise. Lift your voice and sing, for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. His mercy endures forever. Sing it again, church. Enter His gates with thanksgiving, come into His courts with praise, enter His presence rejoicing, singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet, praise Him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth lift the sound of praise, sing with all their hearts. For the Lord is good, for the Lord is good. His mercy endures forever. Sing, for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Let's hear it. Jesus the Son is exalted, Maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. His mercy endures forever. Sing it again. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Sing it out, church. For the Lord. Sing, for the Lord is good. Good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Sing, for the Lord
the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth, His mercy endureth, His mercy endureth forever. Amen. Yes, you are good, and your mercy endures forever. Sing, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. We give you praise, Jesus. Hallelujah. You're so good, Lord. You're so good, Jesus. We worship you. And we bless your name. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. All my life you have
been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, keeps running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life I sing, all my life you have been faithful. And all my life you have been
Lift your hands, church, and let's sing it for the last time. We'll sing, God, you're so good. Hallelujah, God, you're so good. Hallelujah, God, you're so good. You're so good to me. Hallelujah. 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 Worship you, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, God. We glorify your name. Sige po, continue on clapping your hands to the King of Kings and Lord of Lords. Continue on giving your praise, your worship to God. Lift your voice to God. Sige po, let's give God our best clap offering. Continue on worshiping the Lord. For He is worthy. He is worthy. He is worthy of our praise and our adoration. Let's use our hands, our lips, our mouth to praise God. Come on, lift your voice unto our God. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, God. Praise God. Hallelujah. We honor you, God. We honor you in this place, oh God. Hallelujah. Panginoon, gusto po namin, O Diyos, na manatili ang ganitong alab ng pagsamba. We want, O God, this kind of fire and passion to remain in this place right now, O Lord. It is true, O God, and there is truth in your word, what the psalmist says. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Mainam at maganda ang isang araw sa inyong templo kaysa sa 1,000 araw saan man. And we opt to choose to be in your presence this morning, O God. And we just want to adore the King of Kings and the Lord of Lords. And as we continue, O God, in our worship sa inyong gawain, patuloy, bukas ang aming mga puso at isipan upang tumanggap mula sa iyo. Our hearts and our minds are very ready, O God, to receive from you this morning. Kaya nga po, O Diyos, salamat po sa inyong magandang gagawin because we believe you are not done with us yet, O Lord. More of you that we will experience this morning. Kaya nga po, O Diyos, salamat po sa isang matagumpay na gawain sa umaga na to. Maingat po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at parangal. Sa inyo lamang po, ito ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at kami pong lahat ay nagsabi ng malakas na Amen. Amen. Sige po, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Before we sit down po, we'd like to welcome and acknowledge each and everyone na nandito po, especially po ang ating mga first-timers. If you are a first-timer here, you're very much welcome po sa Christ in you. We are a church that envisions Christ in every heart. Tayo po ay isang iglesia na may pangitain na si Kristo ay makita na nagahari sa bawat puso. Kaya nga po sa umaga na to, tayo po na lahat na nandito, let's greet one another. Bigyan niyo po ng isang maalab na pagbati. Christ in you greeting ang bawat isa. As we sing this song.
Makakapo na po tayo. At as we are now preparing po our offerings, our tithes, and even our pledges, may I request everyone to please bow our heads once again and let's pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord God, we thank you for the many blessings we receive and we are receiving from you. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagbubuhos po ninyo ng pagpapala sa bawat isa sa amin. We thank you, O God, that we have our jobs, our businesses, and our source of income. We thank you, O God, for providing for us. Indeed, O God, your daily sufficient grace is for all of us. And we continue as well for leveling up our lives, prospering each and every one, Panginoon. At dahil dito, O Diyos, patuloy, binabalik po namin sa inyo ang nararapat as we give our tithes, our love offerings, and even our pledges, O Lord, na patuloy we want to be a part of your kingdom building here on earth. Lord, gamitin po ito na mas lalo pang maraming kaluluwa ang mailapit po sa inyo. And we thank you as well, O God, for continuously granting us the strength and the ability to get wealth and to produce wealth, O Lord. We want to be a blessing, an extension of a blessing to many people. Kaya nga po, O Diyos, tanggapin po ninyo ang aming handog na may kasamang pagmamahal at pagsunod sa inyo po. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at kami pong lahat ay nagsabi ng Amen. Maaari na po tayong magkaloob. I know all of us are very much excited na po para sa ating message to be given to us. Friends, brothers and sisters, help me welcome the man of God, the faithful and humble servant of the Lord, Bishop Alvin Lapus. Thank you po. Thank you po. Sige po, palakpak para kay Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you po, Brother Ronald. Salamat sa bawat isa. Happy to see everyone. Hallelujah. Merry Christmas. Glory to Jesus. Nais ko pong magsalita sa paksang no rewind. Nang kagabi po, sabi sa akin ni Pastor Carmela, napanood mo na ba yan? Hindi pa sabi ko, yung rewind. Sino po siya nanood ng rewind? Walang nanood? Kagabi ko palang pinanood. Akala ko iiyak po ako. Muntik na akong umiyak. Maganda po yung kwento. Kaya lang po, wala naman talagang rewind eh. Pero sa kwentong yon, pinaganda, sapagkat yung bida po doon ay masyado siyang absorb sa kanyang gustong makita, maabot sa buhay. Palagi siyang galit. Dati hindi naman siya ganoon. Hanggang sa may nangyaring aksidente, alam niyo ang kwento, hindi ko kukwento, di ba? Sige na, mamamin na kayo. Sino pong nanood ng rewind? Ayun, salamat. Thank you po. Panoorin nyo. Ang ganda naman. Ang ayaw ko lang yung nagbumura. So, namatay po doon sa aksidente si Marian Dalaliva Rivera. Matanda na kasi ako, Rivera. Ay, yung mga nasa online. Good morning po sa inyo. So, ang nangyari, doon niya na alaman ng pagkakamali at pagkukulang. Yung wala na yung mahal niya sa buhay. Marami sa manloob, binanakit, galit. Hanggang sa nagpakita si Lord sa kanya, binigyan ng second chance. Nirewind ang buhay niya. Nang makita niyang buhay yung asawa niya, tawa siya. Talagang yung hindi niya dati ginagawa, muli niya ginawa. Pero meron deal yun eh. Yes, sabi niya, pero kailangan may nakatakdang mamatay. Doon siya nag-struggle. Lalo na nagbago na siya. Pero sabi niya, deal. So siya pala yung mamamatay, yung lalaki. So anyway, ang isang nakita ko doon, may mga bagay na hindi na pwedeng ibalik. Sana nga pwedeng ibalik. Sa buhay natin, there are two kinds of regrets na ating may encounter. Many of us have a present regret. Naiisip mo, sana nung bata ako,
sana noong pa ginawa ko na ito. Sana noong pa sinabi ko na. Kaya lang huli na ang lahat. Meron kong kababata na last year namatay. Palagi siyang close sa akin. May nangyari sa buhay niya. Dinadala ko siya sa church. Pero na-drugs siya, na-drugs. Dinadala ko pa rin sa church na tinamaan ng kanyang kaisipan. At kung minsan siya po ay, pag nandun ba tayo noon sa may BHB ko, sa may LCD pa noon, sabi niya, muli na ako, bakit? Hinahabol ako, sabi niya, ng mga MPA. Wala, sabi ko. So, naawa ko. Pero, hindi ko na siya na-follow up doon. And then, kamakailan, namatay po siya. Meron akong konting regrets. Kasi hindi ko na siya binisita. Parang ayaw ko nang puntahan. Pero, nasabi ko sa sarili ko, sana kahit ganun siya, pinuntahan ko pa rin. Alam po, kahit pastor na ako, no? Tayo, minsan may mga nagagawa tayong desisyon na kung pwede lang ibalik. Pero tinatawag na mga future regrets sa buhay natin. Ay nga sinasabi sa Bible, sa Revelation 21, in heaven, meron tayong regrets. Pero ayaw ni God na manatil tayo sa mga regrets. Kaya sabi sa Revelation, He will wipe every tear from their eyes. He will wipe. Pupunasan niya. Napaka-personal. Naranasan ba lang umiyak? And then kumawa ng tissue, si Mrs. o si Mr. Pinunasan ka. Yung pagpunas na randam ka niya. Alam mo, sa langit, sapagat pag nakita mo yung langit, yung ganda ng langit, yung ginawa ni Jesus, and then babalik sa isip mo yung minsan kang nabuhay sa mundong ito, and then wala kang ginawa. To show, to demonstrate your love for Jesus. Yung mga missed opportunity mo, there will be tears in our eyes. Those are not tears of joy, but regrets, pain, and even remorse. But Jesus, ayaw tayong manatili sa mga regrets. Alam mo doon po sa rewind, di ba? Hindi man ginusto doon ng bida, nagkamali siya, nahalikan yung babae. Nasira, doon nag-aksidente. At doon sa awa ni God sa kanya, pati yun nahabura. Just for him to have a new beginning. The first start. Kaya nga po, sabi nga dyan, there will be no more death or sorrow or crying or pain. All these things are gone forever. Yes, wala pong rewind, but there is a new beginning. There is a fresh start. Jesus will wipe every tear in our eyes. Amen. Ang ganda po ng pagkasabi sa wikang Tagalog, papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, weeping. Yung tangis remorse, yung parang may nawala sa iyo. Masakit yun, parang namatayan. Pati yun, ayaw ni Lord na manatili sa atin. Pati yung mga paghihirap, lilipas ang lahat ng bagay. Yes, may regrets sa langit. Pero sandali lang. Nice the Lord. Huwag tayong manatili sa ating mga regrets. Amen? Ibang klase ang ating Diyos. Nagkulang tayo, nagkasala tayo. Na-miss natin yung ating opportunity. But still, He's forgiving, loving. Ayaw niya tayong mabuhay sa guilt. He forgave us for the sake of Jesus Christ, our Lord. Now, sabi nga ng isang author, ng isang quotation, for all sad words of tongue or pen, the saddest are this, it might have been. It might have been. Sana ganoon nga. Sana nangyari. Pero may mga bagay hindi nangyari. The saddest word in the whole wide world is the word almost. Almost. Muntik na. Muntik na mangyari. Almost. Nandun ka na, tumigil ka pa. Sayang. Di ba? He was almost in love.
She was almost good for him. He almost stopped her, pero hindi pinagilan. Nawala. Para itong love story. He almost waited. He almost lived. They almost made it. Sabi nga po, yung word namang may regrets, yung should have. I should have studied properly. I should have told her how much I love him or her when she was with me. I should have helped that lame kid. I should have learned music. I should have done something worth mentioning in my life. Pero pong isang old song, na gospel song narinig ko noon, ang umabot ay si Glenn Campbell. Yung mga kaedad ko alam ito. Yung, akala ko noon sa simbahan to, pero inaawit. Yung I will never pass this way again. I will never pass this way but once. If there's any good that I can do, let me do it now, for I'll never pass this way again. I will see this day but once. If there's any kindness I can show, let me show it now, for I'll never see this day again. Yung kanina lumipas na, yung kahapon, yung mamaya lilipas yan. Kaya huwag tayong manangan sa offense, sa hinanakit, sa bitterness. Amen? Mabilis ang panahon. Kahapon nasa dedication po ako, isang member natin, kaibigan ko po, tinanong ko yung mama niya, dati nag-aatin sa Magalang. Niya napunta ng San Fernando. Sabi ko, nasaan na yung mama mo? Hindi ko nakikita. Metay na po, metay na. Napatay na. Ba't di ko alam? Sabi ko, opo, napatay na. Kailan pa? Mga magi pa lang 1 month. Bakit? Hindi ko alam, sabi ko. Nagbe-message sa akin yun eh. Naalala ko tuloy yung namatay na pastor sa Porac. Sabi ko, Pastor, kumusta si Pastor? Ganito. Metay na po, Bishop, metay niya. O di ko balawa ako. Kabat, bilungan na ka po. Sabi na, gulong yamo po, Napong katulay. Akala ko yung gulong lang, sekreto lang. Akala ko kumisa, di ba, yung mga kasal gulong o tahimik lang. Pati ba sa patay may gulong, sabi ko. Hindi nyo naintindihan yung Kapampangan. No? Nakakatuwa ang Kapampangan. Okay, parang nag-birthday ka, secret lang. Yun, gulong, secret. So yung kanina, that day, wala na yon. Tomorrow may be too late, my friend, to do all the good that you planned. So please, yung intention mo, yung plano mo, gawin mo na. Labas kayo mamaya. Amen? Punta kayo ng Paris, manood ng Olympic. Iiwan mo lang yung marami mong pera habang nakapagbabiyahe pa kayo. Sakay ng aeroplano. Pumunta kayo ng Jerusalem. Kukunti po ang mga tao ngayon doon. Mura po. Mura ang biyahe sa Holy Land ngayon. Punta ng Baguio, malamig. Galaw-galaw. Amen? Para humaba ang buhay. Maglingkod sa Panginoon. Magbisita ng mga kaibigan. Yung ating best, gawin natin. Malay mo, ganyan mo lang sila kakausapin. Meron po ako sinishare noon na matanda sa akin. Pero parang gulong utak niya. Minsan kinumusta ko siya. Kumusta na po ako? Okay mo, anak. Pero after that, nung gabi, uminom siya ng Polydol. Lungkot na lungkot ako. Pero sabi niya, okay lang siya. Pero uminom ng Polydol. Alam mo yung Polydol? Insecticide. Kaya pag kinumusta yung katabi nyo, yung mismo, huwag ka maniwala na okay yan. Dapat mo siyang pakinggan. Dapat mo siyang kausapin. Amen? Yung okay, kuminsan hindi okay. Although, it's it okay to be okay? Sabi nga riyan, so reach out. Reach out to those who need you. Those who need you. And lend them a helping hand. I will know this world but once. If there's any love that I can give, let me give it now. Lord, please show me how. For I'll never know this world. I'll never see this day. I'll never pass this way again. Kaya nga po, paano tayo dapat mabuhay? Paano tayo dapat mabuhay sa mundong ito para wala tayong regrets?
upang ihinayang balang araw. Tatlong bagay ang iiwan ko sa inyo. Number 1, serve God faithfully. Number 2, sow generously and cheerfully. And number 3, share the gospel unashamedly. Una, serve God faithfully. Minsan lang na, you see, sabi nga ni Bishop Hong, the greatest honor in this world is to serve God. God, the Almighty God. When you are called to serve God, that is a great honor. Wala lang dadakila pa doon na ikaw ay makapaglingkod sa mga hari na mga hari at Panginoon na mga Panginoon. Huwag kang papayag na misa ka lang pabuhay sa mundo ito pagkatapos wala kang ginawa. Naging selfish tayo. Naging makasarili. Yun ang kwento sa rewind. Napaka-selfish doon nung lalaki. Nakalimutan niya yung asawa niya may pangarap din. Sabi niya, minahal kita, tinodo ko lahat, alam na lahat ng mga kapag-anak natin, kapitbahay natin. Pero minsan di mo ko pinakinggan. Nang siya pupunta na ng Singapore, kung napanood nyo. So, panoorin nyo. May pangarap din ako, sabi niya. May gusto ko rin ako parating. Muntik na naman siya sumemplang doon Nagtampo na naman kay God. Sabi ni God sa kanya, ni Jesus, yan pala, ang konting pagsubok pa lang, sumusuko ka na, umaayaw ka na. Napaka makasarili mo, sabi niya. Ang naalam mo lang yung pangarap mo, yung iniisip mo yung sarili mo. Kubisang ganun po tayo, ang dami natin hinihingi kay God. Kumusta kaya yung gusto niyang gawin natin, yung hinihingi niya sa atin? Let us serve God faithfully. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 4, verses 6 through 8. Ito po si Pablo. Si Pablo ito ilarawan ng isang taong mamamatay na, pero wala siyang regrets. Wala siyang panghihinayang. Sapagat alam niya yung buhay niya, tinodo niya sa Panginoon. Alin po sa gusto, darating yung oras natin. Darating. Kahit hindi mo intayin kung saan darating yung ating pag-uwi. Sabi ni Pablo, ang buhay ko'y iaalay na. So ang tingin niya sa kanyang buhay ay offering, alay, pagsamba, kaloob sa Diyos. Sapagkat sa buong buhay ni Paul, kay God lahat. Dumaan siya ng kahirapan, ng mga pagsubok, ng pag-uusig, ng gutom. May mga panahon yung prayer niya hindi sinasagot. 3 times siyang nag-pray para matanggal yung kayong nararamdaman. Pero hindi binigay. Sa halipan sabi ni God, my grace is sufficient for you. And he never get angry with God. He never get frustrated or disappointed on God. Kaya sabi niya, sa wakas dumating na ang pinanghihintay ko. Ang buhay ko iaalay na. Dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Mga kapatid, parang sinasabi, congratulate me. Aharap na ako sa Diyos. He was about to be beheaded. Kaya kapatid, kung lingkod ka ng Panginoon, walang regrets, halimbawa, malapit ka ng mamatay, congratulations. Amen? Your life is an offering. Pero pag hindi ka ready, naging selfish tayo. Parang mahirap. Parang ayaw natin. Nakikipaglaban tayo. Lord, give me one more chance. Ayaw ko muna mamatay, hindi pa ako ready. Yung mga apo ko, yung anak ko, yung asawa ko, may gagawin pa ako. Isang araw mararamdaman natin yan. And I hope hindi ganoon ang ating dialogue, ang ating narrative. I hope kamukha na kay Paul. Sabi niya, puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. You see, life is too short to be wasted. We're here today and gone tomorrow. Sabi nga ng song, all we are, but dust in the wind. Alikabok lang, nilipas. Sabi ni Moses, ang buhay parang hininga lang. Nandyan, parang buntong hininga ang buhay. Kaya sabi niya, teach us to number our days. Kaya sabi ni Paul sa verse 8, at ngayon,
may inilaan ng Diyos sa akin na korona ng katuwiran. Ibibigay ito sa akin ng mga tarumang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi baging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. So Paul, wala siyang regrets. Why? He was faithful in serving God. He was fruitful. Pabunga siya. Sa lahat ng sitwasyon ng kanyang buhay, naiisip kaluluwa, paglilingkod, pagtulong. Yan ang buhay niya. He was so focused, hindi siya distracted. He was a finisher. He lived to please God alone. And he was fulfilled. Kaya sabi niya, iaalay na ang aking buhay. Let us serve God faithfully. Ano man ang panahon, ano man ang kalagayan. Pero po kung nabasang kwento patungkol sa magtatay, isang pastor at ang kanyang 11 years old na anak. Naging tradisyon ng magtatay na every afternoon, Sunday, sila po ay lalabas para magbigay ng gospel tracts. So, ng araw na yun, that Sunday afternoon, malamig ang panahon, umuulan. Siguro nabasa niya ang kwentong ito. And then yung bata, bumaba na. Dad, sabi niya, ready na ako. Anong ready? Di ba, Sunday ngayon, magbibigay tayo ng mga gospel tracts. Ipunin natin, ready natin. Ba, anak, sabi niya, malakas ang ulan, saka malamig. Naintindihan naman ni Lord, wag mo na tayong lalabas. Ito sabi ng bata, Dad, sabi niya, hindi ba kahit umuulan, ay may pumupunta sa impyerno? Nabigla ang tatay. Sa sinabi ng anak. Pero yung tatay talaga ayaw. O sige, sabi niya, ikaw na lang. Talaga, Dad, sabi niya, ikaw na lang. Ikaw na lang ang lumabas. So, binigyan siya ng gospel tracts. Malakas ang ulan, nakapayong. Bawat madaanan, binibigyan. Humabo siya ng mga 2 oras. Nang isa na lang, yung gospel tract. Uuwi na sana siya, pero dapat sana naghahanap pa ng tao walang makita. Meron siyang nakitang bahay. Parang may humila sa kanya na kumatok doon. Doorbell po siya. So, nag-doorbell po siya. Walang sumasagot. Nag-doorbell uli. Wala pa rin sumasagot. Sabi niya, baka walang tao. Alis na lang ako. Pero parang hindi siya makaalis. Parang inihila siya, mag-doorbell uli. This time, hindi lang siya nag-doorbell. Kumatok pa ng malakas. At maya-maya ng konti, may lumabas na matandang babae. Malungkot ang mukha. Nang makita po niya, yung unti-unti niyang binuksan ang pinto, nakita ng batang ito yung a sad-looking old lady. And then, sabi ng babae sa kanya, "What can I do for you, son?" With radiant eyes and a smile that lit up her world, this little boy said, "Ma'am, I'm sorry. I disturb you, but I just want to tell you that Jesus really does love you. And I came to give you my very last gospel tract, which tell you all about Jesus and His great love." And with that, inabot niya yung gospel tract. And then, umalis na yung bata, nakatingin yung matanda, tinitignan yung bata. Then, sinara ang pinto. The next Sunday, ay yung gawain nila, morning, sabi ng pastor, yung tatay niya, kung sinong meron gustong mag-testimony. At doon sa likuran, may isang matandang babae ang nagtaas ng kamay. At siya po yung tumayo. Sabi niya, hindi niyo po ko kilala. Pero isang hapon, sabi niya, isang hapon, malakas ang ulan at malamig yung panahon. Nandun ako sa may attic. Sabi niya, patay na ang asawa ko.
wala na akong maihintay pa, wala na, gano'n lang ang buhay ko, balungkot. Nakalagay na sa leeg ko yung lubid, sabi niya. Nakasampa ko sa may chair. Nakalagay na yung lubid. Biglang may nag-doorbell. Ang sabi ko sa akin sarili, sabi niya, aalis din ito. And then nag-doorbell uli ba, hindi umaalis. And then, tumahimik, sabi niya, aalis. So itutuloy na yung pagpapamatay niya. Bigla na namang may kumatok at mag-doorbell. Ba, sabi niya, sino ba ito? Sabi niya, wala namang bumibisita sa akin. So bumaba po yung babae. Nabuksan ko ang pinto, sabi niya, sa kanyang testimony. Nakita ko, sabi niya, nakita ko yung bata na parang anghel. Nagliliwanag ang mukha. At sinabi niya sa akin na mahal ako ni Jesus. Magpapakamatay na lang ako, sabi niya. Pero yung katok na yon, at sabi niya, mahal na mahal ako ni Jesus. At inabot niya sa akin yung gospel tract. Binasa ko. At mula noon, sabi niya, naramdaman ko yung pag-ibig ni Jesus. Nandito ko ngayon, sabi niya, sapagkat mayroong address lang yung church. And I want to thank that little boy, that angel, who came that afternoon, Sunday afternoon. Kaya ngayon, sabi niya, I am saved. I am a child of God. Alam po yung tatay? Iyak ng iyak. Niyakap yung anak. Lahat umiiyak. Sapagkat mayroong isang bata, naging panata niya, naging tapat siya. Kahit umuulan, magbibigay siya ng gospel tract. Amen. Sana sa dati mong panahon, aharap tayo sa Diyos. Sabi sa Matthew 25, verse 23, sabi niya sa atin, well done. Well done, thou good and faithful servant. Sabi sa Matthew 25, verse 1, sinabi na kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa unting halaga. Kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ko sa iyong kaligayahan. You see, God rewards faithfulness. So let us serve God. Let us not just serve God, but let us serve Him faithfully. May karamdaman ka man. Masama mo ng pakiramdam mo. Wala ka man sa mood. Wala ka man gana. Maglingkod ka pa rin. Sapagkat kung ating pakikiramdaman ang ating mga nararamdaman, walang makapaglilingkod. Sapagkat marami sa atin dumadaan ng mga pagsubok. Tinitira tayo ng kaaway, tinitira yung ating emosyon, yung relasyon. Dahil pa may nangyari ganyan, hindi na tayo maglilingkod. Mga kapatid, nasa last days na tayo. Malapit na dumating ang Panginoon. Kakaibang nangyayari sa mundo. Let us serve God. Huwag mo nang patuloy yung tampo, yung hinanakit. Magpatawad ka na agad. Just serve God. Amen. Magpatawad na agad. Lumuhod ka agad. Humingi ng tawad ka agad. Huwag mong hayaan i-condemn ka na yung pagkakamali na yung kasalanan. Bangon ka muli. Lapit sa Panginoon kagaya ni David. Ano man ang nagawa mong kasalanan, muli kang maglingkod sa Diyos. Pinatawad ka niya. Serve God faithfully. And then pangalawa, so generously and cheerfully. Maging mabait tayo. Maging generous tayo. Sa pamilya, doon sa movie, ang bilis ng panahon. Hindi na-appreciate yung asawa niya. Naging selfish siya. Pero thank God, doon sa movie na yon, may rewind. Kaya lang, hindi totoo, walang rewind. Walang rewind. Kaya ngayon, hindi na alam kung hanggang kailan pa tayo dito. Huwag mong hayaan na pupunta ka ng langit, wala ka mang napaglingkuran na kaluluwa, yung ating best. Wala man tayong nadala. Hindi man tayo nakapag-sacrifice. Alam po, pag binless ka ni God, tanong mo, God, bakit mo ko binless? Kasi masasabi natin, totoo tayong bless pag nagbe-bless na tayo. We can only say that we are blessed when we become a blessing. Pero pag ang blessing nag-stop sa atin, hindi tayo totoong bless. Ang totoong blessing na bless tayo
ay nagiging blessing na tayo sa iba. Amen. Sabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 2 verse 9, chapter 9 verse 6 through 11, tandaan niyo ito, ang nag-aasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang nag-ahasik ng marami ay umaani ng marami. Huwag tayong mapagod sa pag-aasik. Magtanim pa tayo ng magtanim. Maraming kaluluwa ang maaabot. Maraming buhay ang mabibless. Para marami tayong aanihin. At ang sabi ng verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan na walang pag-atubili at hindi sapilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. So let us give not only generously but cheerfully. Wow, thank God. Offering na naman. Wow, thank God, Lord, may tutulong ako sa mga mission, sa Bible, sa DVBS, sa BES. Amen? Sabi ng verse 8, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong pangangailangan, sa inyong mga pangangailangan, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. So kaya pala tayo nabibless para makatulong. At ang sabi ng verse 9, gaya na sinasabi sa kasulatan, namibigay siya sa mga dukha. Kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. And verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo kayong makatulong sa iba. So ang goal ng giving, ang goal ng prosperity, makatulong sa iba. Through you, maramdaman yung kabaitan ng Diyos. Through you, makatanggap sila ng answered prayer. Wow, thank God, God is good. Ikaw ay anghel sa buhay ko. Ikaw ay naging tugon sa panalangin ko. Gumagamit ang Diyos ng mga tao. Sana ikaw yon. Sana ako yon. Na may extension ng kanyang blessing. At ang sabi ng verse 11, pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. At marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na pinadala ninyo sa kanila sa pagitan namin. Ang konteksto kasi nito, yung mga taga-Jerusalem, naghihirap. Marami pananampalataya, nagugutom. And then sila ay naging extension of God's blessing. Tayo din po. Let us be an extension, an instrument of God's blessing. Dapat ito yung ating attitude sa pera. Huwag maging Panginoon, kundi gamit lang yan. Huwag tayong haasa sa kayamanan ng mundong ito na madaling mawala. Ang sabi nga po ng unang Timoteo 6:17 hanggang 19, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, humasa sila sa Diyos na nagkakalob sa atin ng lahat ng bagay sa ikasisiya natin. So there is no wrong about being wealthy, being rich. Si God ang nagbibigay dyan para sa ating ikasisiya. Ang masama, pag dyan na tayo nagtiwala. Tandaan nyo na ikaw ay pinanak sa mundong ito, hubad ka. Walang-wala kang dala. Blessed ka ni God. Naging mabuti siya sa iyo. At alam niyo ba, kamukha ni Alexander the Great ng siya'y ilibing. Ang kanyang sabi, ang magdadala ng kanyang kabawong, abogado at doktor. Para ipakita, kahit doktor, pag dumating ang kamatayan, walang pwedeng makapigil. Pagkatapos may butas ang kanyang kabaong, yung kanyang kamay, nakaganon, nakalabas, namatay siyang walang dala. Amen? Kaya nga po sabi niya, verse 18, turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay
na buhay. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, ang tunay pong kayamanan ay makapagdala tayo ng mga kaluluwa sa langit. Sabi nga po ni Pastor Rick Warren, the way to store up treasure in heaven is by investing in getting people there. Amen. Yung may malalapit sa iyo, thank you si Gerard mo ko. Thank you, nagbigay ka sa Sunday School, sa mission. Salamat. Dahil sa iyo, nabago ang buhay ko. Nakilala ko si Jesus Christ. Kamukha ni Pablo, we will receive a crown of righteousness. Gagantimpalaan tayo. And then finally, number 1, serve God faithfully, so generously and cheerfully. And finally, share the gospel unashamedly. Yung openly, boldly, never nating ikahiya si Jesus. Doon sa krus ng Kalbaryo na hubad siya, dinuraan, sinampal, pinagmumura, ginawa lahat para sa atin. Tinutuya siya. Sabi nga, kung ikaw ay Diyos, bakit hindi ka bumaba? Iligtas mo yung sarili, pati na kami. Alam, bakit hindi siya bumaba? Kasi kung siya ibababa, wala tayong kaligtasan. Pwede naman siya bumaba, pero hindi siya makababa. Kaya niyang tanggalin yung pako, pero hindi na ginawa sapagkat ang nagpanatili sa kanya sa krus, hindi pako, kundi ikaw at ako ang pag-ibig niya sa atin. Ginawa niya lahat yun. Hindi tayo kinahiya. At pagkatapos, ikakahiya natin siya. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko kinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. I am not ashamed of the gospel. Alam mo mga kapatid ko, in heaven, there will be no evangelism. Wala nang evangelism sa langit. Dito lang yan. Amen? This is our opportunity to tell others about Jesus. In heaven, there will be no witnessing. Ito lang yan, na ating pwede i-share yung ating testimony. If we are not sharing the gospel, we do not know our purpose. Bakit tayo naligtas? Ang sabi nga po ni C.S. Lewis, the church exists for nothing else but to draw men to Christ. To make them little Christ. If they are not doing that, all the cathedrals, clergy, missions, sermons, even the Bible itself are simply a waste of time. Kung hindi naman tayo nag-evangelize, nagdadala ng kaluluwa para kay Kristo. Kasi yung pangalan ng ating church ay Christ in you, the hope of glory. Dala-dala natin si Jesus, si Kristo. Ang pangalan ng Jesus may kapangyarihan. Nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa, ng kagalingan, nagbibigay ng kapatawaran, ng bagong buhay, nagbibigay ng kalakasan sa mga nanghihina. Huwag natin ikahiya si Jesus. God became man for no other purpose. And what is that? To seek and to save the lost. Dalhin ang kanyang sarili sa mga nawawala. Kaya nga po, ang sabi ng Mark chapter 8, verse 38, kapag ikinahiya ninyo ko at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at mga sala ng mga tao sa panahong ito. Note that description, how the Lord describes this generation. Mga taksil. Sometimes, yung mga gusto nating ma-impress, they don't care. Diba? Yung ating inaalala ng mga tao, naku, baka ma-offend, baka masaktan. Kaya ayaw natin kumisa mag-share. Sa totoo lang, wala naman silang pakialam sa atin. Wala silang pakialam sa Diyos. Bakit tayo mananahimik? Bakit natin ikakaya si Jesus? Opportunity natin yan. Lord, I love you. Because I love you, I will serve you. Hindi kita ikakahiya. Tatayo ko para sa iyo. Mukha man tayong corny. Diba? At parang it sounds corny. Pero sasabihin natin sa tao, Jesus loves you. Kaya sabi niya, ikakahiya ko rin kayo.
Ikakayarin kayo ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ng mga banal na anghel. Dito dinescribe ni Jesus kung yung mga makasalanan, mga taksil, mga makasalanan, mga tao sa mundong ito, they don't care about you. Magmumura yan. Gagawa ng kasalanan. Yung mga dapat kahiya, hindi kinakahiya. Bakit tayo mananahimik? Alam po, may nangyari, milagro sa attempt assassination kay Donald Trump. Pinapanood ko yung mga convention Parang evangelistic crusade. Hindi sila naihiyang banggitin si Jesus. Siguro kung napapanood nyo, yung Republican, yung convention, they shout God, they shout Jesus, even the president. Because of the grace of God, sabi niya, it's only by the grace of the Almighty God that I stand before you. At ang sabi niya, ang pinaka-boss ko si Jesus Christ. At siya ang pinaka-famous sa buong mundo. Amen? May nangyayaring revival. Marami ngayon. Athlete, politicians, entertainers, mga showbiz people. Sinisigaw ang pangalan ng Jesus. Mas maraming naboborn again sa ating kapanahonan. Glory to Jesus. Bakit? Marami, hindi sila nahihiyang i-share si Jesus Christ. Hallelujah. Glory to God. Alam mo ba, warning lang sa atin to. Alam niyo ba na mayroong 8 klase ng tao na hindi makakapasok sa langit? And I know, hindi tayo kabilang doon. At ang number 1 kategorya ng tao ito, ng mga tao ito hindi papasok sa langit, yung una, ayon sa Revelation 21 verse 8, sila'y duwag. Actually, matapang sila matapang sa kasalanan. Pero duwag pagdating sa Diyos, kinakaya ang Bible. Kinakaya na banggitin si Jesus. The unbelieving. Ang daming iniisip na totoo naman, nagdadoubt pa. Maliwanag naman, pinagdududahan pa. Talagang hindi makakapasok sa langit. The abominable, the murderers, yes, pwede sila mapatawad, but they remain a murderer. Alam ba si David, nakapatay. And yet he was forgiven because he repented. But these people, ayaw mag-repent. Ayaw kumilala. They are immoral. Mas mahal ang buhay nila. Yung sorcerer, witchcraft, uso ngayon yan. Idolaters and all liars. Akala natin yung lying okay lang. This 1, 2, 3, 4, 5, 8 people, 8 kind of people that will not enter heaven. At ang inuna, yung mga duwag. Sabi nga sa wikang Tagalog, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Kaya seryoso si Jesus Christ. Pag kinahiya niyo ko, sabi niya, ikakahiya ko rin kayo. Pero alam mo, nakita ko sa inyo, hindi niyo kinakahiya si Jesus. Yun lang, pumunta kayo dito, it take a lot of courage. Naalala ko na ako'y maborn again, nag-ahanap ako ng church. Nang ako'y mag-attend sa isang evangelical church, baryo po ang aming lugar, may hawak akong Bible, nag-aabang na sasakyan, kasama ko yung pisan ko. Nakatingin yung mga tao, nang bilyara ka rin eh. Alam po, para ako gusto kong matunaw. Pero nilabanan ko. Yung Bible parang napakabigat. Nang sumakay na kami ng jeep, pinagmamasdan kami lahat ng mga passenger. Kilala kami. Parang masama kami mga tao. Hindi maintindihan. Lalo na nang bumaba kami sa Methodist Church. Yun ang una kong inatanan ng church sa may Palawe. Nakatingin sila. Pagkatapos doon, tumang-tuma ako, nalampasan ko. Na-overcome ko yung takot ko. Pero kayo mga kaibigan, takot sila. Hindi makapunta rito. Hindi makapunta sa care group. Hindi makapagdala ng Bible. Pagparin natin sila. Pero kayo, nandito kayo. Pwede mong palakpakan natin si Lord sa buhay nyo. Amen. Hallelujah. Hindi din iniintindi ang isipin ni kumare, ni pare, ni Benan. Hindi
Hindi tayo takot na tumayo para kay Jesus. So mga kapatid, let us serve God faithfully, so generously and cheerfully, and share the gospel unashamedly. Be open, be bold. Tandaan nyo, walang rewind. Minsan lang, at minsan ka lang, mabuhay sa mundo ito. Only one life, it will soon be past. And only what's done for Christ will last. Yung ating reflection question, baunin na lang natin to. Baunin na lang ninyo. Hindi tayo mag-groupings, but we will do some praying right now. If you die in the next hour, what would you regret? Ikapampangan, sabi namin, kalakbahan ka, bishop naman, kamatay ng pisibenta mo. Ayaw nga natin magkaroon ng regrets. If you die in the next hour, what would you regret? Sana wala. Amen. Alam niyo, ito yung panahon na ating isuko ang buhay natin kay God. Hindi bukas. Tomorrow may be too late. Ito yung oras, tawagin mo yung mahal mo. Sorry, tawagin mo na. Doon sa rewind hindi mo siya nagsosorry. Sa bandang huli, nagsorry siya. Hindi mo siya nag-care sa pakiramdam ng iba, ng asawa niya. Eventually, nakaramdam na siya. Sabi mo sa mismo, sa anak mo, randam kita, anak. I'm here with you, for you. Maglingkod tayo sa Panginoon. Kung hindi ka paligtas, be saved. Believe, be saved. Totoo po yung kasabihan sa Kapampangan. Hindi na Kapampangan sa Pilipino, wikang Pilipino, palaging nasa huli ang pagsisisi. Ngayon, wag nang mangyari yon. Ngayon pa lang, magpasya na tayo. Iayos natin. Iwan natin yung dapat iwan. Huwag mo ngayon malulung ka sa drugs. Huwag mo ngayon yung tinikman mo, magtuloy-tuloy. Bitawan mo na before it's too late. Tayo po'y manalangin. Thank you, Jesus. Let us be thankful to God. Be grateful because the Holy Spirit is reminding us to give a careful thought on what really matters in life. Ngayon, nandito tayo. Isang araw, nasa piling na tayo ng Panginoon. Kailan kahapon, may kausap ka, may nakita ka, ngayon wala na siya. Kaibigan mo, kakilala mo. At kung minsan, madala na siyang maalala. Ganon, kabilis ang buhay. Ito yung araw ng kaligtasan. Ito yung araw na tayo maglingkod. Kung hindi ngayon, kailan pa? Huwag mong patagalin. Huwag mong patagalin. Habang randam mo si Holy Spirit, habang randam mo sa puso mo yung nais mong lumapit sa Kanya, maglingkod, samantalahin mo yan. Papag-alamin mo pa yan. Papag-alamin mo pa yung pusong yan na manalangin, tumulong, magbahagi, magmalasakit sa iba. Father, we thank you today. Salamat po. We are grateful and thankful. We are in this atmosphere, in this kind of environment right now, in your presence. Your word, O God, is working right now in our hearts. Gumagawa ang iyong mga salita, ang iyong banal na Espiritu Santo ay pinapag-apoy ang aming mga puso. Pinapakita sa amin ano ba talaga yung mahalaga, ano ba talaga yung importante. And Lord God, I pray, muli kami magtalaga ng aming buhay sa iyo. At meron dito hindi pa saved, hindi pa siya totoong naniniwala. I pray, magkaroon siya ng tapang na talikuran ang mga maling kaisipan at piliin niya na maniwala at magtiwala sa aming Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa mga hindi patiyak at hindi ka pa nagpapasya, today is the day of salvation.
Sige, mag-pray tayo. Taas mo yung kamay. Sabi mo, Lord Jesus, I believe in you. Lord Jesus, I surrender my life to you. You are my Lord. You are my Savior. Make me a brand new person. Jesus, I love you. Ay po lahat ay tumayo. Italaga natin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay. As we sing this song, kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas? Yes. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa bibigay buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan ihahayag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan ba bibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal ay inihahayag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sa church. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Yan po yung panalangin namin, Ama, na kung hindi ngayon, kailan pa. Yan po yung hamon sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na nagbigay paggising sa amin. Ginigising kami ng katotohanan sa aming kapanahunan. Sa kaiklian ng panahon that we are living in a borrowed
time that life is so short. Even our life on earth is so short. Kaya dalangin po namin habang malakas pa kami, habang meron kami pagkakataon, maglingkod kami sa iyo. Magkaroon kami ng tapang, mapuspostan yung kapangyarihan. Pagkalooban niyo po kami ng mga tamang salita, tamang puso, tamang kaisipan, upang aming kang mapaglingkuran. At sa buhay namin, hindi pa man kami nagsasalita, makita na si Jesus. Maramdaman na ang iyong presensya. Dinadalayan ko ang bawat pamilya, bawat anak mo nandito, pati po yung kalang mga pinag-pray, dinadalangin ng mga libang katao na kalang sinulat sa kalang card. Tinataas namin sila sa inyo. Maramdaman nila na kailangan kanila. At gagamitin mo ang bawat isa upang sila'y makakilala sa inyo. Salamat po aming Diyos for this wonderful opportunity that we can serve you, that we can be a channel, an instrument of your blessing. Pinagpala na po ang bawat isa. Salamat sa kalakasan, salamat sa iyong biyaya, at sa aming paghayo, samahan niyo po kami. Magawa namin yung aming dapat gawin. Huwag naming ipagpabukas pa yung kalooban niyo sa araw na ito. Takpan niyo kami ng makapangyarihang dugo. Bigyan niyo kami ng talino't lakas upang sa lahat ng aming gagawin, ikaw ang malwalhati. Salamat po aming Diyos. I declare your blessing upon your people today. Now the Lord bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. God will be gracious unto you. His peace, His goodness, and His mercy shall follow you all the days of your life. Receive the blessing in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At tayo po lahat ay magsabi na Amen, Amen. God bless po. Shalom. Love you po. Enjoy the day. Serve God.